read the problem first and then we solve first the trim before the list. Okay po? Rinig po ba ako? Yes po. Yes po. Okay. So a ship of 6,000 tons displacement has a km of 7 meters, kg of 6.4, and MCTC of 120 tons. The ship is listed 5 degrees to starboard pala, and trimmed 0.15 meters by the head. So yun, let's try to analyze first ano yung initial condition ng ship natin by drawing it. Sino yun? Bata. Okay, so first, longitudinally, the ship is trimmed by the head. So meaning, mas malaki yung draft niya sa head. So sorry po, naka-mouse lang po ako. Wala, hindi siya masyadong ano. So nakaganyan po yung barko natin, 0.15 meters by the head. Head or sa bow. And then yung condition naman niya sa transverse ay naka starboard side. Ano ba yan? 5 degrees. Gets po? Ito yung list, then ito yung trim. So gets naman po ang condition. Again, longitudinally, nakalubog po ang barko sa bow, 0.15 meters by the head or by the bow. And then nakalist po siya 5 degrees sa starboard side. And then the ship is to be brought upright and trim 0.13 by the stern. So ang goal natin, sorry po, walayin natin. Ang goal is dapat 0.3 meters by the stern. So dapat mas lubog po dito sa aft part kasi yun naman po tinatawag na positive trim. Dapat naka-trim yung barko natin sa aft. And then ito din dapat upright. Get po yung goal? The goal is to make this ship 0.3 meters by the stern and then this transverse is to be upright. Okay, so ano pang binigay dito? So, by the stern, by transferring oil, so meaning oil po ang ililipat natin na weight from the number 2 double bottom tank. So, meron tayong double bottom tank dyan. And dito din ay meron tayong number 5 double bottom tank. 2 and 5. So, ililipat natin ng oil dito. Both tanks are divided center line and their center of gravity are 6 out of the center line. So example, if these are the tanks transversely, so 6 po siya, 6 meters each po. So meaning, the center line po ha, 6 plus 6, 12 meters po ang distance from each tank. So meaning, dalawa pong tank per dito. So dalawang tank po per, ano ba tawag doon? Transversely. Okay, dalawa po dito. Symmetrical po. To starboard to port side. Gets? Then, the number 2 holds contains 200 tons of oil on each side and is full.
And then the number 5, this one is the number 5, contains two holes. I mean two tanks on each side, but it is empty. Pero ang capacity niya ay 120. So the center of gravity of number 2 is 23.5 meters forward. So ang distance pala dito sa amid ships is 23.5. Hello, ang pangit ng sulat ko. And then yung sa kabila naman, yung number 5 is 21.5 galing sa center line. Gets po? So, ang number 5 is 21.5 meters aft, and then yung number 2 tank is 23.5 meters forward of amid ship. So, pag nakatingin kayo sa taas niyan, i-analyze po natin. Yun po mismong barko. Ano po? So, meron po tayong dalawang tank dyan. So this is one is the number 2 tanks, symmetrical, and then number 5. Then ang capacity po dito sa forward is, ano nga yun? 200. 200 tons each. But full po siya. Full. Gets po? Full po. Full of oil, sorry. And then yung capacity naman sa number 5 is 120. And then empty po siya. Yun po yun. So ito po yung number 2 tanks na 23.5 meters from the center line to the amidships, and then yung number 5 tanks is 21.5 aft of amidships. Dalawa po yan each side. And then sa center line naman niya is 12 meters ang distance from the center of each tank. Ito po, 6.6. Yun po yung initial condition. So, ang goal natin is gagawing 0.3 meters by the stern and upright po yung vessel natin. These are the goals. Okay? Ano pa? So, we need to transfer the oil. So, paano natin i-transfer ang oil para magawa natin na 0.3 meters by the stern and upright po sa kanyang list. So, neglect the free surface. So, neglect po natin ang FSE, and then yung ang LCF ay nasa amidships. Okay, let's solve first the part of the list. So, ang present trim natin is 0.15 by the head. Ano po? And then, yung ating required trim is 0.30. Goal na lang. Kita po ba? Nababasa po ba ang sulat? So, meaning, yung change of trim natin is 0.45. I-add lang po natin yan. So, change of trim. Pangit. So, that's 45 centimeters. Okay po. Again, the present is 0.15 by the head and goal is 0.30 by the stern. And then the change of trim is 0.45 meters. I-add mo lang from 0.15 to 0.3. So that's 45 centimeters. So alam natin yung trimming moment is equal to the change of trim
times the MCTC. Kung hindi tayo gumamit ng shortcut, ganito po yung original formula ng trimming moment. Okay. So, ang change of T natin is 45 centimeters. Yun. And then, yung MCTC natin is 120 tons meter per centimeter. Basa po ba? So, that's 45 times 120. You'll get 5,400 tons meter na trimming moment. Sino yun? Gets po? That's by the stern. Naka-on ba ako? Walang nasagot. Shit. Yun. So next, aalamin kasi natin yung weights na ita-transfer from forward to aft. So, kailangan natin siyang i-divide pa ng isang distance. So, paano natin makukuha ang distance na yan? So, let W tons maybe be the oil transferred from aft to produce the required trim. So, yung trimming moment natin ulit is equal to W times D. Wait, what's 45? Saan pang 45? So, yung wait. Tons meter. And then, hahanapin natin yung weight. Yung distance natin ay 45. Tama ba? 45. O, 45 centimeter. Wait. Divide po natin sa 45. So, ang weight po natin is equal to, teka lang po, hanapin ko po yung 45. It's equal to 120 tons. Yun po ang ililipat natin sa stern, sa aft. Okay. So, from 200, ililipat natin yung kung ano yung ibililipat natin dito, yung part na yan, since full naman to, ililipat natin ng 120 dito. Next, wait, hanapin natin saan yung 45. 45, change of frame. Hindi yun na, parang pare-pareho lang naman. Dito pala yun yung 45 and 120. So ito pala din kung ano yung magiging check ko muna, pero ito yung magiging MCTC, yun din yung po ang ating weights. Kasi naka-tons meter na to dito eh. Tons meter din to. Parang biniliktad ko lang. So next is, aalamin din natin kung saang part ilalagay yung ating 120 tons, kung sa starboard or sa port. Pero alam naman po natin na yung list natin ay nasa starboard side. So automatic mailalagay po tayo dapat sa port side para mag-upright yung vessel. So ang original formula is 'di ba tangent theta. GG1 over GM for the angle of least. So, wala pa tayong GM, but we have KM and KG. So, alamin mo natin ang GM.
plus 20. Alam ko na bakit. KM is 7 meters minus kg is 6.4. So GM is 0.6 meters. Yan. Next is hanapin natin ang GG1. And then meron po tayong angle of Lace na tan 5 na po. So tangent 5 GG1 times, bali i-multiply natin ang tangent theta which is 5 degrees times the GM na 0.6. GM GG1 is equal to 0.05 525 meters. Gets pa po? Naalala ko na ang ano pala, itong 45 meters pala is itong distance, yung weight kasi natin is ililipat natin from 23 plus 21.5. So galing po ito sa 21.5 meters plus 23.5. So, kaya siya naging 45 meters. Yun. Yung 45 meters galing po dito sa 21.5 plus 23.5. That's the distance you traveled from the weight to travel or the oil to be traveled from the number 2 tank to number 5. Yun. So next is paano natin nga igagawing upright yung ating vessel. 'Di ba? I-equate natin yung moment sa port side and then moment sa starboard side. Ano po? To make vessel upright. Basta kayo na po bahala dyan. Sorry na po. So, moment to port. So, moment to starboard. Okay, so, again, para magiging upright yung vessel, dapat equal yung moment sa port and equal ang moment sa starboard. Ang moment sa port natin is just the weight x, tatawagin natin x, times 12 kasi nga ililipat natin sa starboard. So, 12x or x times 12. Kuha po yun. So, that's the weight times the distance kasi nga po moment. And then, ang moment sa starboard side naman is yung weight ng ship and then yung GG1 kasi distance po yan since naka-list na po sa starboard side. So, ang weight ng ship is 6,000 times the GG1 na 0.0525. Get po? So this is the weight of the ship or the displacement times the GG1. Yun po yung moment at the starboard side. Since nga po, naka-moment or naka-inclined yung ship natin sa starboard side. To make the ship going back to its original position, kailangan ng moment. The moment needed is the weight of the ship times the GG1. Yun, so value of x here is equal to, di-divide lang po ito ng 12. Pwedeng W din po ito. Wait. Let's... Tama ba? 26.25. Tons. Support side. Ano po? So, ang gagawin natin dito, ang goal here is, wait, ililipat yung 120
ililipat ang 120, tapos sa port side ang, ito po yung port and starboard. Ang sa port side ang 26.5. And then yung sa starboard side naman, ang 120 minus 26.5. 25, sorry. So, magiging 93.75. Yung kukunin po natin ang weight sa starboard side dito sa 200. So, the final wait, drawing po, ang gagawin natin is 200 pa din dito sa number 5, port side. And then, babawasan po natin ng 120. So, 80 na po ang sa starboard side. Ito po, port, starboard. Ililipat natin yung buong 120 dito sa number 2. Pero 26 tons lang ang ilalagay dito. 26.25. And then sa kabila, sa starboard side naman ay 93 point, 75, sorry. OA na. Hello. Gets po? Yun yung final. So, 200, 200, yung 120, lalagay dito kasi, di ba, empty to dati, but 120 yung capacity lang dito. And then, sa 120, ibabahagi po sa port side 26.25, and then sa starboard side ay 93.75. Yun po yung gagawin natin sa oil para siya ay mag 0.3 meters by the stern and upright. Yun lang naman po. Question? Pasensya na po sa sulat. Wala na. Yun lang naman po ang last lesson natin, combine, list, and trim. Next is yung barko po ninyo. Wala na pong tanong ha. So sa barko po ninyo, may tanong po ba kayo doon sa scale? Ano ba yung scale ninyo sa barko ninyo? 1:2? Yung sa barko po ninyo, nagagamitin natin sa inclining. Sample, 1:50 po ang scale. Babaguhin ko na po ang displacement doon. Pag ang scale niyo is 1:50, diba may lines plan naman po kayo doon. Hahanapin niyo po yung mass displacement. Diba ang mass displacement lang naman ng LPD. Ang i-multiply dito ay fresh water kasi pool po tayo. Ano po? Nasa pool po tayo. Nasa pool. Yun. So to find the displacement, example, yung displacement nyo is 2,000 tons. Sa barko ninyo na po ito ha. Sir, paano po malalaman yung draft? So, sa draft ninyo, pwede kayo mag-trial and error. Pwede niyo gamitin pwede niyo gamitin ang hydrostatic table. So, sa hydrostatic table, di ba draft to dito, and then dito yung mga parameters. Napansin niyo may displacement dito nakaganon. And then ito yung mga measurement. So, displacement at fresh water sa hydrostatic. So, kung ano yung draft mismo ng inyong barko, yun din yung magiging mass displacement ninyo. Example, pinalutang nyo yung barko ninyo and then mineasure nyo yung draft sa fresh water. Example, 2 meters po ang kanyang light draft. Yun po ang magiging equivalent dito sa curve ninyo. Yung measurement ng mass displacement sa fresh water. So, no need to multiply this one. So, kung meron kayong hydrostatic table, yun po ang
reason kung bakit meron tayong hydrostatic table. So how do you measure draft? So manually ninyong i-measure doon sa paglubog ng barko ninyo ang draft. So minsan, pag mababa ang inyong draft, 'di ba lightweight condition po 'yon. Wala pa yung nakalagay. 'Di ba usually naman sa barko natin ay pag sinasabing light ship, meron po yung mga machineries, mga compressors, yung mga nilalagay po na nasa mismong barko na po. So, ang inyong model is wala pa po siyang pabigat. Wala po siyang mga machineries. Pwede niyo siyang lagyan po ng kokonting pabigat like mga bato-bato. Lagyan niyo na lang pong bato sa loob para po siya magkaroon ng draft. Lalo na po doon sa mga na 3D print po na barko. Feeling ko pag nalutang po yan, maliit po ang kanyang draft. Siguro mga 1 meter, ganun. So, lagyan niyo po siya ng saktong pabigat lang naman para kunwari yun po yung mga machineries ninyo. Okay? So, yun. To find the displacement, ganun po. Kung may hydrostatic table po kayo, hahanapin niyo po ang draft measured sa pool. And then, yun po yung kung ano yung intersection dito sa curve ng freshwater. Freshwater po kasi pool. Yun po yung mismong displacement ninyo. Or i-multiply niyo po ito using this one. So, ang draft ay makukuha po sa paglubog po ng barko. Itatry niyo po siya mismo. So, next, to find the weights, the total weights. So, di ba may 4 weights po tayo? So, dapat divided by 4. So, kung ano yung mass displacement, divide po ng 4. So, 4 tons po yan. So, meaning, yung ating weights natin is 500 tons. Pero, actually, di ba, nakascale pa po tayo. So, 500 tons yung total for weights. 500 tons. So, since 1 is to 50 yung scale natin, i-divide natin ng 50. So, para magiging kilogram, 500 divided by 50 is 10. 10 kilograms po dapat ang inyong apat na weights. Then, since apat na weights po yan, i-divide ulit ng 4. Wait. Yun nga po. Sige, 4. Dinivide natin kanina ng 4 kasi ang total weight dapat is 1/4 of that total weight ng barko. And then, i-divide naman natin ng 4 because apat po yung weights natin. Di ba? 1, 2, 3, 4. And then, lalagyan po yan ng number. 1, 2, 3, 4. So, 10 kilograms divided by 4, dapat ang weight ninyo, each block is 2.5 kilogram. Malaki po ito. Sobrang laki po na ito. Depende po yan sa magiging calculation nyo sa displacement. So, 2.5 kilogram each. Ito pong blocks. So, kayo na po bahala kung anong ilalagay nyo. Bato, buhangin. Gets po? May tanong dito? So, lahat po ay nakascale ng 1 is to 50. Pag 1 is to 50 po ang inyong scale. Yung ating magiging pendulum naman, yung pendulum natin dapat siya ay ang pendulum natin ay nasa 4.4 to 6 meters. Ito po, yung pendulum na para siyang yung nagalaw po, na sway po. 4 to 6 meters. So pag ginamit nyo, use for scale nyo po into 1 is to 50. Yung magiging ano siya, like example, paano ba yung ginawa last time? Example, ang inyong pendulum is pag 1 is to 50, i-divide lang po lang naman ng 50. Maliit lang po siya. Kasi pag 1 is to 100, ang pendulum ay 5. 5 meters ang gagamitin nyo. Or 4. Basta range to 4 to 6 lang po siya. Pag gagamitin nyo ang 5, ang magiging 5 meters. 5 meters times 100. So 500 centimeters. Or 400 cm.
divide po natin ng 50 kasi 1:50 yung scale natin. Magiging 400 divide. So, magiging 8 centimeter po yung ating pendulum. Sa actual po. Sa model, sorry. Again, yung pendulum po natin, standard po niya sa actual po is 4 to 6 or yung sa malaking barko na po, sa ship shape. Then, if you have 1:50 na scale, i-divide, gagawin mo lang siyang centimeter kasi naka-centimeter po ito, yung scale na yan. Yung choose lang 4, 5, or 6. So, example, 4 meters. Gagawin niyo siyang centimeter, magiging 400 centimeter. Di-divide lang ninyo ng 50 pag 1:50. Pag 1:75, di-divide niyo ng 75. Kaya, nagiging 8 centimeter ang gagawin ninyo in actual or sa model, yung pendulum po. So, lahat po naka ano po siya naka-scale. Like example sa draft ninyo, ang draft po ninyo ang draft dapat ay nasa forward, aft, and sa midship. Dapat po naka 1:50 din po yung measurement nun. Pag 1:50 ang inyong scale. May tanong pa po ba? Yun. So, ang first condition, nabasa ko na ba to last time? Di pa. Nasa last po ito ng module. So, the inclining test is performed on a ship and determine its stability, lightweight, coordinate. So, ang test na ito ay kailangan lang po sa mga barko na 24 meters and above. So, pag lower than 24 meters yung barko, no need na po ng inclining experiment. Intindihan niyo po yun? Yun, so the weight of the vessel can be readily determined by reading drafts and comparing with the known hydrostatic properties. So, aalamin po natin dito is the GM, the final GM, the GM light pala, sorry. Then, to find the kg light is kailangan po natin isolve ang km. Kasi nga, GM is equal to km minus kg. So, ang KM natin, 'di ba ang KM natin ay affected po sa properties ng barko natin or sa particulars, yung sa length, breadth, and draft. Paano natin makukuha ang KM? So, if you have hydrostatic table, again, ganun pa din. Ano ba 'to? Ang hirap dito. So, sa hydrostatic table, may KM po tayo doon. 'Di ba? KM din, ibang curve din yon. So, kung ano yung draft at lightweight condition, kung ano yung natamaan dito, yun din po ang value ng KM. Kung meron kayong hydrostatic table. Pag wala naman, yung tinuro ko sa inyo to find the value of BMT, yung I is equal to V. Then KB is equal to Moorish over, so KM is equal to BM plus KB, di ba i-add lang po yan. So, to find this one, di ba yung tinuro ko sa inyo, yung naka-cube po, yung ating ordinates, di ba may lines plan din po yan. So, gagamitin niyo po yung lines plan and then multiplier para mahanap po itong I. Yung tinuro ko po sa inyo na BMTIT. Ang volume naman yung makukuha sa LBD times CB. So, using Simpsons to find the inertia. So, ang Simpsons ay galing sa inyong table of offsets. Nakatayo pa si Carnel doon. Yun, kung wala kayong hydrostatic table, use the BMT plus KB. Moorish yung KB and BMT ay gagamitin natin using the Simpsons, using your table of offsets. Yun. So, first things first is dapat kalmado po yung ating barko or wala pong hangin, gano'n. And then, nakalist lang po siya 4 degrees, port side to starboard side. Normally, yun po ang mangyayari. Then, the vessel first is to be measured. So, kaya po kailangan natin ng draft marks po sa forward, sa midships, and sa aft.
Kasi po, ilalagay po natin doon sa ating data. First, ito po, draft forward, draft image shifts, and draft aft. Then kukunin po natin ang average draft. So, dapat mismo yung barcode ninyo is hindi na po siya nakalist or naka-steady lang po siya or upright po siya. So, i-try nyo po siyang palutang bago po tayo mag-conduct ng experiment, palutang nyo po muna siya. Dapat initially naka-upright po siya. So, to measure the draft is, of course, hindi naman natin ma-measure sa ilalim. So, papataas po tayo. I-measure nyo po siya via freeboard. So, isa-subtract lang po sa depth para makuha yung draft. So, di ba sa pool nakalutang to? So, ang i-measure nyo lang ay yung freeboard. Yung freeboard na yan. And then, isa-subtract lang po sa depth para makuha yung draft. Ayun. So, the first condition, isusulat niyo po dito, draft forward, draft aft, image shifts. Yun. Tapos isusulat niyo dito ang four weights, measured in kilogram or in tons. So, sa tons, yun yung i-divide ano pa dito. Kasi yun yung magiging basehan ng pag-distance ng inyong weight. Yung length of the pendulum, so naka-scale po siya, and the displacement of the ship. Sa tons po, yung measured via hydrostatic or sa solution, yung LBD times displacement na 1. And then yung displacement is yung naka-kilogram siya, i-divide lang sa scale. Yun po. So, in the first condition, kaya po siya dapat may deck po or meron po tayong lagayan ng ating weights. Since ilalagay po natin yung apat na weight. So, again, pag 2,000 tons of displacement, i-divide po sa 4. So, 500 tons po total nito. So, 400 pala. 2,000 divided by 4. So, 500 tons po yan divided by 5. Divided by 50. So, 10 kilograms po lahat ng apat na to. Then, each is 2.5. 2.5 kilograms. Malaki na po yan. So, 2.5 each, 2.5, 2.5, 2.5. Pag 2,000 mass displacement and 1:50 yung scale. Yun. So, ito yung first condition. Ang weight 1 nasa starboard side and yung weight 3. And then yung weight 2 and weight 4 ay nasa starboard side. Port side pala kanina. Sa experiment number, ayun pala yung initial condition, experiment 0. Experiment 1, yung tatlong weights ay nasa starboard, yung isang weight or weight number 3 ay nasa port side. Pipicturean nyo po siya every time kayo nagkakandak ng experiment. Kasi papasa nyo dito ang report. Experiment 2, lahat po ay nasa starboard side. Measure ninyo ang inyong pendulum and yung draft po. Then experiment 3, ganun din po. Experiment 4, experiment 5, 6, 7, 8. Yun. So, of course, since meron po tayong dalawang pendulum, forward and aft, dalawa po ang magiging input dito. So, yung angle from experiment number 1 sa forward and aft. Then, after that, i-average nyo po yan. So, next, yung deflection. Ito po yung deflection. Isa-solve po natin yan. Again, forward and aft din po siya. So, ang deflection is the distance from the center line to the port side. Pag port side, negative. Pag starboard side, positive. So, ito po yung measurement ng deflection. Then, average din po siya. So, from 0 to the 8. Then, i-overall po natin, average din po yan. Then, yung average na yan, ito po yung ating i-compute sa formula to find the GM. So, that's the W, the total weights, move, meaning ito yung 10 kilograms. Times the distance po ng weight or yung distance po from center to center. And then the length of the pendulum, the displacement, the overall, and the overall deflection. Ito po yung overall. So yun, makukuha po natin ang light kg na naka-scale. So ibabalik po natin sa scale, i-multiply natin ng 50 para po siya ay magiging actual. Yun.
So meaning, to find the total, kailangan na po natin kunin sa hydrostatic table ang Km and then isa-subtract natin sa Gm. Yung ating nakuhang Gm sa inclining experiment. So again, kung wala kayong hydrostatic table, hindi natin makukuha ang Km. So to find the Km, Kb plus Bm. To find the Kb, that's Morrish formula. To find the Bm, that's using yung I over B, yung I doon using your Simpson's rule, yung inyong mga offsets. Yung tinuro ko sa inyo dati, yung finding BMT and BML. Yun. Use BMT. Question po. So ang gagawin, apat na weights, scaled po siya, then dalawang pendulum, and then tatlong draft marks, forward, midship, and aft. Hello po, parang walang tanong. Pag kayo magtanong sa akin, di ko kayo, pag nag-chat kayo ha, wala akong kakausaping, wala akong sasagutin pag nag-chat lang kayo sa akin. Since wala naman pong tanong, so kuha na po yung magiging experiment po sa Wednesday po tayo. Ang sabi po daw ng sir, yun po daw ay 15,000 yung resort po. Tapos sabi ko naman, wala po bang tawad doon? So tinawaran namin ng 12K. So may bisita po tayo, si Ma'am Lay, saka si Sir Arvin, sila po ang mag-check. Sila po ang magiging judge po ninyo sa barko ninyo, magiging grade po ninyo din. Basihan din po yung aesthetic po ng inyong barko and then yung result po ng experiment. Yun, so magdedepende po yung magdedepende po kung magbibigay ako ng final exam pa or hindi na. Depende po yun sa inyong performance po ng experiment. Or else, gagawin ko pong, ang final exam is bring home. Ganon. So, depende po yan sa mood ko. Kasi na, last year ay nagalit po ako sa kanila kasi nga, late pang dumating tapos hindi pa nag-submit ng report. So, yun. Bale po, ang na-compute ko po na entrance lang po natin is 265. Lahat na po ninyo. 44 po ang expected sa inyo. 265. Kasali na po yung binabayaran nyo po si Ma'am Lay tsaka si Sir Arvin. Sa ako na lang po magbabayad sa entrance. Tsaka po pala si Sir Armiel binabayaran nyo. 265. So yun, 12K kasi yung na-discount lang natin. And then, sisend ko po yung RMD resort po ata. Yun, tsaka sa Sampaga. Malapit yun sa Sampaga, di ko alam. Basta yun, sisend ko din yung address. Then, kayo din po ang gagawa ng by group po siya dapat na since po tayo ay andon morning up until hapon, so kayo po ang magde-decide kung sino ang mag-aambag sa pagkain. Okay lang po ba yon sa mga ulam? Aside po sa 265 po na entrance. Kasi yun din po ang ginawa nila Shazel dati. Sinama ko po kasi sila Vince, Jobert at saka si Shazel. Nag-ambag nga po nga sila doon. Yun po sa ulam, kung pwede naman po tayo mag-ala kasi wala naman po tayong hindi po to ched ano. Pero yun lang po, uuwi po tayo ng hapon. Kasi sinama ko na po ang Sir Arvin kasi ang alam ko may klase kayo ng Sir Arvin sa May 7. If may mga klase pa po kayo sa hapon or sa ano, pwede naman kayong umuwi. Kasi hanggang umaga lang man po tayo. Sure ako. So, extend lang po natin ng hanggang hapon if may mga, again, pwede naman po kayo mag-inom doon. Tsaka may mga activities po doon, billiard, na basketball court ata. Tsaka pool, meron pong pool doon. Hanggang hapon lang po tayo doon. So, kung pwede kayo mag-overnight, kay Sir naman yun, pwede kayo magtanong kay Sir Amiel.
Ano po ha? Kaya ang mag-decide ng ulam by group po 'yun. So separate na po 'yun. Expected po 'yun na tapos na po kayo doon sa barko ninyo para hindi na kayo 11 to 2 po kami. Pwede po kayo magpaalam kay Sir Lalons. Sige, sige. Ang sabi daw ni Sir, wala na daw kayong wala pa daw kayong lesson, sabi ni Sir JK. Huli na daw po kayo. Sino pa doon ang may mael ngayon? Yun. Sino? Wala. Kayo lang po. Pwedeng like, ano ba? Una na lang po kayo sa experiment and then balik po kayo sa school. Kasi ang sabi po kasi ni Sir JK, di pa kayo daw nakakapagtapos ng lesson kasi nga po nag-tour po tayo. Yun po ang mangyayari. Or online po yun or online ba yun or face to face? Pero ang ginawa, hindi po ito required na like kasi nga po outside the school campus po ito and hindi po ito permado ng dean or something. So wala po akong karapatan na excuse ko kayo doon. So pwede kayong, malapit lang ba yun? Pwede naman kayong bumalik or ano po? Anong pwede? So hindi ko kayo mabibigyan ng excuse letter. Si Sir Arvin ay sinama lang po namin para po maging excuse po kayo. Sige po. Si Sassen may tanong ka siya. Sir, paano po yung draft marks po? Paano po namin siya, ilalagay pa rin po namin siya sa tubig para po matest po kung ano po yung draft marks or okay lang po kahit hindi po super accurate yung sukat. Paano nyo ba ginawa yung barko ninyo? Di ba naka-def po yun? Def. Opo. Yun. So Kasi by 1 ang tanda ko meter, po, ito po. by 1 meter ba yun ang measurement ng waterline? Ano po, para pong 500 po ata. Ayun. So scale nyo ang 500. Yun po yung magiging ninyo, draft mark na interval. Per waterline po yun. Per waterline. Sige po. Gawa ng naging issue po kasi last year po yung sa draft nga po na hindi po ata sakto dun sa level po ng tubig. Hindi ko rin po sure. Kasi nga po, ang alam kong issue last year ay hindi siya tugma dun sa lines plan. Tama ba? Hindi yung draft sa lines plan Para ay pong hindi tugma. Kasi nga, wala pa po yung mga bigat. Wala yung bigat sa hull. Kasi di ba hull lang pong nakalagay sa ninyo? Walang mga machinery, walang yun. So nasa inyo na din kung gagamitin nyo ang draft. Ay, i-measure kasi natin yun first time. First, i-measure natin yan sa So, yun. So, kung tapos na kayo sa barko, siguro, i-conduct nyo na lang po first time na ipapalutang nyo po siya. Usually naman po ang draft ay mga 0.75 or 0.5 po doon sa ating depth. So, pag maliit lang siya, maliit lang draft, dagdagan nyo po ng bigat yung mismong barko ninyo or yung model. Lalo na po doon sa mga nag 3D print. Ang alam ko, super light po yan. So, maging draft lang yan. Siguro mga 1 meter or centimeter. Lagyan niyo po siya ng bigat. So, may mga sample po ako. Ipapakita sa inyo kung paano nila ginawa yung pendulum. So, again, dalawang pendulum ang gagawin. Forward and aft. Then, draft marks po 3. Then 4 na weights. Naka-scale po yan. Dati po kasi ang ginawa namin sa weights is naka-kilogram po siya kasi tinimbang lang po siya. Tinimbang lang po namin. So naisip ko, why not i-scale na lang natin yung weights. So from tons to kilograms. So ang tons po doon ay kung ano yung nakita nyo sa barko ninyo, LBD times the fresh water, yun po yung magiging displacement ng inyong barko. Then i-divide to 4. Kasi nga,
i-divide to 1/4, sorry. 1/4 kasi nga 1/4 po ang dapat na total weights. Yung apat na total weights. Yun. So, di-divide pa ng scale. Divided by 50 pag 1:50. So, yun po. Yun yung 10 kilograms pag 2,000 tons of displacement. And then 1:50 po ang scale. So, 10 kilograms po lahat ng weights. Tapos, i-divide pa po yun ng 4. So, magiging 2.5 each po yung so, kilogram na po yan. Total. Yung each weight po. Then, lalagyan nyo po ng number yung weights. 1, 2, 3, and 4. May tanong pa po. Mga ano ba yung mga scale ng barko ninyo? 1:100. Wala na pong tanong. Pag may nag-chat sa akin talaga, hindi ko re-replyan about sa experiment. Send ko pala sa inyong yan po. Sa RMD Private Resort, Sitio Manggahan. Sinend ko po sa GC ang resort. So again, siguro 265. Ito naman siguro yung 12,000 yung resort. Kung tayo lang po doon. So kaya po siya medyo saktong mahal. 12,000 plus 265 kasama na po by ni Ma'am Lay tsaka ni Sir Arvin. Then aside pa po yung foods na dadalhin ninyo. Kayo na po ang mag-ano. Tsaka mayroon pong ano doon, 'di ba siya may ano doon, video okay. Nga, pwede Yes mag-video po, okay parang dito. pinagdala lang po ng mic po si Sir Emil po. Okay. Yun. Tsaka ano din po, since yun nga po, outside campus activity po ito and wala po tayong permission. So, bawal muna siguro mag-story. Pwede naman mag-picture pero wala po munang mag-upload. Mag-upload kayo after 2 weeks. Tsaka Sunday or weekends po natin i-upload yan. Para hindi po tayo mahuli ng deans. Ganun po ang ginawa natin sa tour. Mabait naman po ang mga third year. Pansin ko sa tour. Mga second year lang naman na makukulit doon. So yun, parang wala naman pong tanong. Then, wala po tayong klase sa Thursday. Pakitapos ng balkon ninyo. Then Wednesday, kita po tayo sa Wednesday. Wala po tayong meet sa Tuesday din po, next week. So yun lang po. Tatapusin lang ninyo ang inyong barko, ang inyong mga gagawin. Yes. Yes, siya. Sir, last na po. Bali, ang ano po kasi namin, yung LBP po namin is 24.2 meters po. Tapos, ang barko po namin ngayon ay 1 meter po. E di bali yun na po yung scale namin. Ano yung scale niya? 24 po yung original po na 24.2 meters po yung original po na barko. Tapos yung gawa po namin is 1 meter po. 1 meter? Opo. Wala yung scale? Paano naging 1 meter siya? Yun nga po, ni-rescale po namin para maging 1 meter po yung ano po. Bali, ano yung LBP scale po nun? niya. Times ba yun? Parang yun na po ata, sir. 24 meters actual. Apo, ang actual po. Tas ang amin pong barko po ngayon ay 1 meter. Sige. Teka lang po, attendance lang po. So,
Wala na pong tanong, then class dismiss. Kita po tayo sa Wednesday na po next week.